daw, paano niya ipinaliwanag ito? Dapat ang sino ang mayroong mga pag-aari, may kakayanan, may resources, okay, sa sanlibutan ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Paano mananahan ang pag-ibig ni Kristo? Paano mo nasasabi na ikaw ay umiibig sa iyong kapatid? Kung meron kang kakayahang tumulong, hindi ka naman tumutulong. Sabihin, kulang pa kasi. Kulang pa kasi yung pera ko para tumulong. Examinin mo kung saan mo dinadala yung pera mo. Kaya ka hindi nakakatulong, kung saan mo lang dinadala yung pera, kaya ka hindi nakakatulong. Okay? Pero kinakailangan kung para patunayan mo na ikaw ay umiibig sa iyong kapwa at sinasapraktika mo ang pag-ibig ng Diyos, dapat maipakita mo, magbunga sa lahat ng mga bagay na mabuti. Sabi nga rito, munti kong mga anak, huwag tayong magsibibig sa salita. Marami kasing yung pag-ibig sa salita lang I love you, pero walang laman. O sa dila, kundi sa gawa at pagtutuhanan. Kung tunay kang umiibig, hindi puro nganga. Kung tunay kang umiibig, dapat mong ikilos at ipakita. Okay? At sabi niya, dito ay nakikilala natin tayo sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. So makikita natin, ito po yung mga panalangin ng Apostol Pablo at ni Timothy na sana ay magkaroon ang mga taga-Colosas. Unang-una, dapat sila magkaroon ng knowledge, wisdom, and spiritual understanding of the will of God, at kinakailangan rin naman sila ay lumakad na ayon sa lakad ng ating Panginoon sa Kristo, at sila ay magbunga sa bawat mabubuting gawa. Isa pa sa mga ipinapanalangin ng Apostol Pablo ay ito pong sila po sana ay managana, to increase in the knowledge of God. Managana sila sa kaalaman, sa karunungan tungkol sa Diyos. Marami pong nagsasapraktika ng relihiyon na sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. Pero sa totoo, hindi nila kilala ang Diyos. So, ang mga taga-Colosas ay pinapanalangin ni Apostol Pablo at ni Timothy na sana ay magsilago sila dun sa tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. At nakalulungkot, miski ang mga kapatiran natin sa Churches of Christ, merong mga kapatiran tayo na sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa totoo, hindi nila kilala. Okay? Yung mga Hudyo ng kapanahonan ni Jesus, nasumpungan ni Jesus, na bagamat kinikilala nila ang Diyos ang kanilang Ama, sinabi ng ating Panginoon Kristo, hindi ang Diyos ang inyong Ama. Bakit? Sapagkat hindi kayo gumagawa ng buong kalooban niya. Okay? Meron pong basihan ang Diyos. Meron pong panuntunan ng Diyos para masabi mo na siya'y tunay mong nakikilala. Hindi po uli ito sa salita. Ito po ay mini-measure niya sa gawa. Ang tunay na kumikilala sa Diyos, nakikita sa kanyang gawa, hindi sa kanyang salita. At ang Diyos ay mayroong panuntunan. Sinasabi mo, nakikilala mo ako, ito ang dapat mo gawin. Sapagkat kung hindi mo gagawin ito, masusumpungan ka, sinungaling. Sino ang tunay na kumikilala sa Diyos? Ang sabi po, dito rin po natin mababasa yon
sa unang Juan. Ang kapitulo po ay 2, ang talataan pong ating babasahin. 1 John chapter 2, verse 3 to 4. Ganito po ating babasahin. Sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito. And hereby we do know that we know Him. We have the knowledge of God. We know Him. Ano sabi rin po? If we keep His commandments. Ang sabi po ng Tagalog, sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala. Alam natin ang Diyos. Kilala natin ang Diyos. Mapapatunayan lang natin na kilala natin ang Diyos. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sa pamamagitan po ng pagtupad sa mga utos ng Diyos, doon po natin mapapatunayan na tunay nga tayo'y kumikilala sa Kanya. Kasi marami nagsasabi, I know God. I know Him. Pero napapatunayan, wala siya talagang knowledge of God because he is not obeying God's commandment. Simple lang yung commandment na yan. Marami ng lumalabag.